Alam mo ba kung bakit maraming OFW kahit nagtatrabaho ng 5, 10 taon o 15 taon sa abroad, wala pa ring naiipon o naipundar pagdating nila sa Pilipinas? Ako mismo OFW ako noon at sa lahat ng taon ko sa ibang bansa, maraming pagkakamali ang nagawa ko pagdating sa pera at padala. Mga pagkakamaling sana alam ko noon bago pa naman ako umalis sa Pilipinas. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 mahalagang aral na natutunan ko para sa iyo, para sa pamilya mo at para sa bawat OFW na gustong magkaroon ng tunay na financial freedom. Welcome sa Waray Life Hacks. Kung bago ka sa channel na ito, layunin natin gawing simple ang mga bagay na akala mo komplikado, lalo na pagdating sa pera at buhay. Kung ready ka na magbago ng mindset mo at matuto ng practical life and money tips, i-like mo na ang video na ito at mag-subscribe ka para sabay tayong mag-grow. Lesson number 1, ang Super Money Hero Syndrome. Ito ang pinakadelikadong pagkakabali ng maraming OFW, ang maging Super Money Hero ng pamilya. Bago ka pa makaalis ng Pilipinas, nakapangako ka na agad tuition ng pamangkin, utang ng kapatid, hospital bills ng magulang, pang-araw-araw na gastos, ikaw na ang bahala sa lahat. Naranasan ko ito at ang masakit, halos lahat ng kinikita ko napupunta sa padala. Wala nang natitira para sa akin. Tapos may kakausap pa sa iyo na kulang yung pinadala mo, dagdagan mo naman. Reality check lang mga kawaray na OFW. Hindi ka ATM machine, hindi ka superhero. Tumutulong ka kung kaya mo, pero magtira ka rin para sa sarili mo dahil kapag ikaw ang nangangailangan balang araw, dapat may masasandalan ka rin. Ang karanasan na to ay matagal ko din siyang na-realize. Bakit ganon? Bakit palagi akong wala? Bakit palagi akong nauubos? Dahil sa konting hingi lang ng aking pamilya, padala kaagad ako hanggang sa wala nang natira sa akin. Kaya ikaw kung isa kang OFW, dapat magkaroon ka ng boundaries para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Lesson number 2, i-track mo ang pera mo. Isa rin ito sa pinakasikat na tanong ng mga OFW, saan napunta ang pera ko? Kapag walang tracking, parang tubig lang na lumalabas sa butas na balde, ubos agad. Hindi kailangan ng komplikadong sistema, notebook o spreadsheet o budget app sa cellphone o pwede na rin yang sa notes kung meron kang notes sa cellphone mo. I-record ang sahod, padala, pagkain, renta at lahat ng gastos mo. Every dollar should have a purpose. Kapag alam mo kung saan napupunta ang pera mo, mas malapit ka na sa financial freedom mo. Lesson number 3, stop lifestyle inflation. Ang ibig sabihin nito ay huwag i-upgrade ang lifestyle kasabay ng sahod mo. Kapag tumaas ang sahod, karaniwang tumataas din ang gastos. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation at ito ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming OFW ang walang ipon. Yung first time ko pala magtrabaho bilang OFW ay malaki ang overtime ko. Ang ginagawa ko, bumibili kaagad ako ng branded na damit, sapatos, bag, pati na rin binibili ko ang mga pinsan ko at mga kapatid ko dahil sabi pa nila may sale naman, sige bili agad. Ikaw kabayan, relate ka ba sa lesson na ito? I-comment mo na. Ito ang madalas natin marinig na deserve mo bang i-reward ang sarili mo? Oo, deserve mo. Pero kapag bawat sahod ay puro reward at walang savings, darating ang araw na magtatanong ka, saan napunta lahat? Ang natutunan ko dito, unahin ang ipon, emergency fund, at financial goals bago ang luho. Ang pera na natitira, hindi ang laki ng sahod ang nagpapayaman. Lesson number 4, tiyaking tama ang paggamit ng pera padala. Hindi sapat na magpapadala ka lang buwan-buwan. Mahalaga rin na alam mo kung paano ginagamit ang pera mo. Ang halimbawa nito sa aking karanasan, mahinihiling sa akin noon na bumili ng e-trike daw para makatipid sa pamasahe ng anak ko papuntang school. Pero nag-analyze ako, malapit lang ang paaralan, kaya naman nilang maglakad at ang e-trike ay magiging dagdag gastos pa sa akin para sa maintenance at rehistro. At ang ginawa ko ay pinaliwanag ko na lang sa aking ina na pwede naman silang maglakad sa umaga maghatid sundo sa anak ko dahil malapit lang naman sa
school yung bahay namin at para sa ganun ay makapag-exercise na rin ang mother ko. Hindi ko pinayagan at para sa akin, iyon ang tamang desisyon. Tandaan ninyo, hindi sukatan ng pagmamahal ang laki ng padala. Mas mahalaga na ang perang pinapadala ay ginagamit ng tama at may malinaw na layunin. Lesson number 5. Huwag ibigay ang lahat ng kinikita mo. Isa sa pinaka-importanting aral na natutunan ko, huwag ibigay ang buong sahod mo sa pamilya mo. Hindi ka habang buhay makakapagtrabaho sa abroad. May darating na panahon na kailangan mong umuwi, magretiro o hindi na makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente. Katulad na lang na nangyari nung COVID. Marami ang nawalan ng trabaho, maraming napauwi galing abroad. Ang principle dito, pay yourself first. Magtabi ka kagad ng porsyento sa sahod mo bago pa man ito gastusin. Ang ipon mo ay hindi selfishness. Ito ay responsibilidad sa sarili mong kinabukasan. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat para mapatunayan ang pagmamahal mo. Magtira ka rin para sa sarili mong kinabukasan. Lesson number 6. Huwag ibahagi ang totoong sahod sa lahat o sa pamilya mo. Ito yung tipong advice na hindi mo maririnig sa ibang lugar, pero totoo ito. Kapag nalaman ng lahat kung magkano ang sahod mo, mas maraming humihingi, mangungutang at may kahilingan. Ang hindi nila nakikita ang mahabang oras, pagod, homesickness at sakripisyo sa likod ng bawat dolyar. Hindi ka naman magsisinungaling. Basta huwag mo nang ibahagi sa lahat. Hayaan mo ang iyong mga resulta, yung nabili mong lupa, negosyo o maayos na buhay ang magsalita para sa iyo. Ang katahimikan tungkol sa iyong sahod ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming kapayapaan. Ang pang-7 lesson ay mag-budget at unahin ang ipon. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang mag-budget ka at unahin ang ipon para sa sarili mo. Huwag hintayin ang matira kasi madalas wala nang matitira. Ang tamang prinsipyo ay save first, spend later. Kahit maliit ang naitabi mo, buwan-buwan, lalaki iyon sa paglipas ng panahon. Consistency ang susi, hindi laki ng halaga. Tandaan mo kabayan, ikaw ang pinakamahalagang asset ng pamilya mo. Kung wala kang itinabi para sa sarili mo, sino ang tutulong sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan? Huwag mong hintayin na may matira bago mag-ipon. Mag-ipon ka muna bago gumastos. Kung OFW ka ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka nag-abroad para mapagod at walang ipon. Nag-abroad ka para magkaroon ng freedom, mag-ipon at magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo ngayon OFW Strong. At kung may natutunan ka ngayong kabayan, i-like mo ng video na ito, i-share sa pamilya o kaibigan mo at mag-subscribe sa Waray Life Hacks para lagi kang updated sa mga simple pero powerful na life and money tips. Marami pong salamat.